Thy word is a lamp unto my feet. Ang iyong ang iyong salita ay ano yan? Ano lampara, ilaw. Ang salita mo'y ilawan. Ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. So, para masabing may liwanag ang iyong utak, nakikita dapat yan sa direksyon ng iyong paa. Tama ba? Salamat. For sure, you're not genuinely illumined by the Word of God kung ang landas na tinatahak natin ay mali. May silbi ho ba ang salita ng Diyos sa ating buhay? Sabi ang salita may ilawan. Isang talata lang po ating bubulayin ngayon. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa. Ibig sabihin, ang naliwanagang isip, tinutumpak ang tahakin ng buhay. Ano ho? Ganun po yan. Kasi hindi na ginamit ang utak, paa na. Ano? Ibig sabihin, ang nakakaintindi, ang silbi ng salita ng Diyos na itutumpak ang tahakin ng buhay. So, ibig sabihin, kapag ang salita ng Diyos ay wala sa pamilya, madilim ang pamilya. Magulo, masalimuot, malungkot, malamlam, wala sigla ang pamilyang walang ilaw. Kaya ang ama na hindi naiilawan, ang ina na hindi naiilawan, ang mga anak na hindi naiilawan ng Diyos, di madilim. Malamlam. Sana ramdam natin, kita natin na ganun ang silbi ng Biblia. Yun ba ang silbi ng Biblia sa inyong buhay? Ano? So, the lamp pertains to the Word of God. Sabi, thy word. Thy word. Alam natin pag sinasabing thy word, Bible yan. Bible yan. Ibig sabihin, dapat ang silbi ng Biblia sa buhay ng tao, lalo na kapag anak ng Diyos sa pamilya, dapat ang Biblia ilawan. Ilawan. Hindi ito nagpapadilim. Ilaw nga eh. Amen? Kaya sa kabila ng matinding problema, sa kabila ng maraming discouragement, maraming struggles, maraming afflictions, dapat lalong kumikinang ang silbi ng Biblia sa buhay ng pamilya. Because thy word is a lamp unto my feet. Alam mo, marirecognize mo at ma-appreciate mo lalo ang Bible in time of discouragement, in time of difficulties, in time of failures. Ang salita may ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ang pamilya ay napahamak at mapapahamak kapag wala ang Biblia. Kaya dapat ang ama nagbabasa ng Biblia. Ang mga ina nagbabasa ng Biblia. In fact, don't just read the Bible. Study the Bible. Meditate the Bible. Grasp the Bible. Share the Bible. Live in the Bible. Are you with me? Kasi sabi, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Saan kayo nakakita ng lampara na nakalutang sa isang tao? Hindi, hawak mo yan.
habang naglalakad ka. Tama ba? Pumunta kayo sa bukid. Wala hong lampara na nakalutang at ginagabayan ka. Hindi, hawak mo ang lampara o kay flashlight. Mga batid, huwag mong bitawan ng Bible. Huwag kang lumayo sa Bible. Dahil pag binitawan mo yan, lalakad ka sa dilim. Tama ba? Ama, huwag kang lalayo sa Bible. Baka mabuhay kang kasama ng nasa dilim. Mga ina, huwag kang lalayo sa Bible. Mabubuhay ka tiyak kasama ng mga dilim. Kakapa-kapa ang buhay. Walang divine direction. Are you with me? So, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And mind you, ang magkaroon po ng understanding sa Bible ay hindi to given sa mga brilliant lang. Ito'y biyayang given sa lahat ng kinahabagan ng Diyos. Kaya wag kang naghili doon sa ang daming alam. Pag anak ka ng Diyos, dapat may alam ka din. Tama ba? 1 Corinthians chapter 1, tingnan ninyo masdan ninyo ang mga tinawag ng Diyos, hindi yung magagaling ng mundo. Hindi yung mga sikat, hindi yung malalakas, kundi pinili niya ang mga mahihina at mga mangmang sa lipunan upang hiyain yung marurunong, upang hiyain yung malalakas. Ibig sabihin mga batid, hindi yan sa abilidad ng tao, kundi biyaya ng Diyos. Kaya biyaya na ikaw ay may Biblia, biyaya na ikaw ay nakakaintindi sa Biblia. Kaya wag tayong lalayo. Huwag mong bibitawan ang Biblia. Basahin mo lagi yan. Aralin mo yan. Bakit? Wala hong lampara na matusubaybayan ka na hindi mo hawak yan. Tama ba? So ngayon, ang silbi po kasi ng lamp ay pagliliwanag. Tulad ito, ilaw. Anong silbi nito sa atin? Di tayo nagpapangipangita. Iba nga sa inyo eh. O kita nyo, naiintindihan nyo na agad. Wala pa ako sinasabi. Diga? Hindi ko kayo mapakita kung walang liwanag. Ang silbi ng ilaw, ang silbi ng ilawan, ay tayo'y maliwanagan. Tama ba? So kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay talagang may Biblia, inaasahan na ikaw ay hindi nadirimlan. Tama ba? Inaasahan na ikaw ay hindi nalilito. May direction ka ng Diyos. So ngayong gabi, ating kunin, since ang lamp of God in the family, ito'y pagliliwanag, the lamp, number one, the lamp illumines us concerning our supreme light. Ang sabi, thy word is a lamp. Bakit ang Bible ay lamp and light? Kasi ito ay word of light, the word of light. Kaya ang Biblia ay liwanag dahil ito'y salita ng ilaw. Naintindihan niyo ba yun? Kaya nagbibigay ng liwanag ang araw dahil ang araw ay apoy. Tama ba? Kaya ito nagbibigay ng sinag dahil ito ay liwanag. Kaya ang salita ng Diyos ay ilaw dahil ang nagsalita ay ilaw. Ano nyo ba mga kapatid? Kapag ikaw ay laging nasa Biblia, tanglaw ka ng Diyos. Ang makinig, ang matuto, ang makinig sa payo ng Biblia at nasasaway ng Biblia ay tanglaw ng pinakamataas na ilaw. Makikilala mo kung sino ang tunay na Diyos sa magitan ng kanyang salita.
Maliliwanagan ka kung sino ang tunay na Diyos sa magitan ng kanyang salita. Sapagkat itong liwanag nito, kumbaga, pagka kami tubig, pagka yung aming palay ay nasobrang tubig, sabi namin, ito binangbangan na namin, saan nadaan ang tubig. Alam niyo, tiyagain mo lamang kung saan gagayin tubig, makikita mo, matitris mo, doon pala nagaling ang tubig. Bet ito'y napupuno. Bet ito'y nagbibigay ng liwanag. Saan ito nag-uugat ang liwanag na ito? Yan ay nag-uugat sa Diyos. Are you with me? Bakit? Tingnan niyo po ang John 1:5. John 1:5. Since God's nature is light, His word also is light. Yamang ang likas ng Diyos ay liwanag, ang kanyang salita ay liwanag. Yan yung 1 John 1:5, this then is the message which we have heard of Him, and declare unto you that God is light. That God is light. Ang Diyos ay liwanag. Kaya sa langit, hindi madilim. Kaya sa impyerno, pusikit ng dilim. Bakit? Wala doon ang Diyos. His very being. Ayun ay total absence of God's purity. Though, malalim, His presence there, but yung kanyang light, wala doon. Kaya naman ang langit, hindi na kinakailangan ng araw. Bakit na andun yung liwanag ng Diyos? Kaya ang Biblia, kaya nga sabi ng talata, thy word ay matamis higit sa pulot pukyutan. Paano? Ang nagsalita ay matamis. Kaya naman ang salita ng Diyos ay liwanag, ito'y salita ng liwanag. Kaya kapag ikaw ay nagbabasa ng Biblia, ama, ina, at mga anak, the lamp illumines us concerning our supreme light. Ito'y magliliwanag sa atin, sa ating pinakamataas na liwanag. Yan ay ang Diyos. Are you with me? Kaya, apart from the Bible, hindi natin makikilala kung sino ang tunay na Diyos. Kaya kung gusto makilala ang tunay na Diyos, huwag Quran ang iyong babasahin. Huwag Mormon ang iyong babasahin. Book of Mormon. Kasi nungalingan yan. Di ka nga magkaigi sa Bible, babasa ka pa ng iba. Tama ba? Ano sabi ng John 8:12? Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light. Ako ang ilaw. Kaya ang Biblia, maliliwanagan ka kung sino ang Diyos. Are you with me? Ito'y kaya ilaw, thy word is a lamp unto my feet, and the light unto my path. Why? Kasi ito'y salita ng ilaw. Kaya hindi dirilim ang buhay mo kung guided ka ng Diyos through His words. Amen? Kaya huwag tayong hihiwalay. Hawakan mo lagi ang lampara. Hawakan mo lagi ang salita ng Diyos. Meditate the Word of God. Kung ikay napapabigla, kinagkakamali, go back to the Bible. Ito yung liwanag ng iyong buhay. Kumusta ko kayo? Nagbabasa pa ho ba kayo ng Bible? Ha? Anong ipapasa mong liwanag, Ama, sa inyong mga anak kung ikaw mismo madilim? Ano ipapasa mo, mga ina, sa iyong mga anak kung ikaw mismo madilim? Bakit ka madilim? Thy word is a lamp unto my feet, and the light unto my path. Amen? Ano sabi ng John 5:39? Search the scriptures. Search the scriptures.
For in them you think you have eternal life. And they are the which testify of me. At ang mga ito siyang nagpapatutuo tungkol sa kita mo. Sa leksikin mong Bible, makikilala mo siya. Bakit? Yan ang nagpapatutuo tungkol sa Diyos. Kaya tiyak wala kang alam sa Diyos kung wala kang alam sa kanyang salita. Tama ba? Ang silbi ng liwanag ay di magliwanag. Saan tayo maliliwanagan? Patungkol sa ating pinakamataas na ilaw. Amen. Kumusta ho? Kumusta tayo? Search the Spirit. To know Christ is to know God, the Father, rightfully. Hindi mo, ang pagkakilala kay Kristo ay pagkakilala sa Ama, tamang pagkakilala sa Ama. John 1:14, alam natin dito, nagkatawang tao ang berbo. Then pagdating ng verse 18, tingnan niyo po, John 1:18. Matapos na magkatawang tao, ang sabi ng 18, walang taong nakakilala kailanman sa Diyos. Walang nakakita kailanman sa Diyos. Wala. Ang bugtong na anak. Nasa sinapupunan ng Ama, siyang nagpakilala sa Kanya. Kaya, ang makilala si Kristong tama ay ang basehan ng tamang pagkakilala sa Ama. Hindi mo pwedeng angkinin ang Ama ng tama kung hindi tama ang pagkaangkin mo kay Kristo. Tama? Hindi mo kayang tanggaping tama na ang Ama ay Diyos kung hindi mo tinatanggap na tama na si Kristo ay Diyos. So yan ang inililiwanag sa atin ng Biblia. Dahil ang Biblia ay ilaw, itinagliliwanag sa atin kung sino yung pinakamataas na ilaw. Ang Diyos. Are you with me? Kapag ang isang relihiyon, ang Diyos lang ika ang Ama, bulag yan. Ang Ama lang ika ang Diyos, bulag yan. Bakit? Hindi mo kayang tanggaping tama ang Ama na Diyos kung hindi mo tama ang pagtanggap sa anak. Paano natin ito naiintindihan? Paano ito naliwanagan sa atin? Thy word is a lamp unto my feet. Are you with me? And the light unto my path. To know the supreme light, be guided of His light. That is the Word of God. Tama ba? Opo. Kaya pagdating ng 14:6 hanggang 8, tingnan niyo po, 14 verse 6 hanggang 8. Search the scripture, sabi natin kanina. Pray to testify of me. John 14, tingnan niyo ha. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan. Hindi relihiyon. Hindi binyag. Hindi mabuting gawa. Hindi kautusan. At hindi naman sinabing ako ang mga daan. At ang katotohanan. Alam mo, isa sa simbolo ng liwanag ay katotohanan. Bakit? Nilalantad ka dyan eh. Walang itinatago ang ilaw. Kung ano lang yun, totoo. Kaya kapag mali ang pagkakilala kay Kristo, isa kang sinungaling. Isa kang hidwa. Isa kang kulto. Si Kristo katotohanan at ang buhay. Kaya kung wala kay Kristo, wala kang buhay. Ano sabi? Sino man ay di makakaparoon sa Ama. Bakit hindi makapaparoon sa Ama? Kundi sa magitan ko. Bakit? Hindi nga pwedeng tama ang pagkaintindi mo sa Ama kung hindi mo naintindihan mismo na tama ang Ama, ang anak. Walang makalalapit, walang pupunta sa Ama kundi sa magitan ng anak. Sapagkat walang nakakita sa Ama, ang anak ang nagpakita sa Ama. Kung ano ang Diyos. Yan ang nagagawa ng Bible. Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Hindi natin kayang unawain ang tunay na ilaw kung wala tayong ilawan
ang Bible. Tama ba? Pagdating ng verse 7, ganyan po, kung ako'y nangakilala ninyo, ay mga kikilala ninyo ang aking Ama. Tingnan niyo yan. Tama ba? Iglesia ni Cristo Ama lang. Hindi mo kayang unawain tama ang Ama kung di mo na unawain kilalanin tama ang anak. Buhat ngayon sila'y buhat ngayon siya'y inyong mga kikilala at sa inyong nakita. Pagdating ng verse 8. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa akin ng Ama at sukat na ito sa amin. Pagdating ng verse 8, 9, sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ang panahong ako'y inyong kasama, hindi nyo makilala at hindi mo ako nakikilala. Felipe, ang nakakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano sinasabi mo, ipakita mo sa amin ng Ama? Tama? Kaya kung Quran ang babasahin mo, Ama lang ang pinapakilala doon. Kung pasugo ang babasahin mo, Ama lang ang pinapakilala doon. Kung bantayan lang ang babasahin mo, Ama lang pinapakilala doon. Pero Biblia ang basahin mo, Ama at Anak ang pinapakilala. Kaya hindi sinabing, thy bantayan is the light unto my feet. No! Thy word! Thy word! Kung gusto mong maintindihan tama ang Diyos, basahin mo ang kanyang salita. Tama ba? So, the lamp illumines us concerning our supreme light. Tingnan niyo po ang 1 John chapter 1 verses 1 and 2. Ano sabi diyan? 1 John chapter 1 verse 1 and 2. Akaawa, maraming pamilya nabulag. Nakakaawa, maraming pamilya dala-dala ng kulto. Tama? Doon sila pasikatan ng pagbibigay. Doon sila palakihan ng abuluyan. Pero baptis! Kung sino pa yung ligtas, isang saksakan ng damot. Tama ba? Alam niyo ba ang dating daan, ang daming abuluyan dyan. Alam niyo ba sa Iglesia ni Cristo, pinipilit ang tithes dyan. Pero sa baptist, kumusta kaya ang tithes dyan? Tama ba? Oy. Nakakaawa ang daming pamilya, biyabit ng kulto. Meron pa akong napakinggan eh. Isang ama nagtitinda ng kalabaw. Nagbili ng lupa para kay Soriano. Yung ginagawa diyang aralan ng seminaryo isang araw ng mga Katoliko. Donation lang yan ng mga Katoliko. Meron kayang baptist na nag-donate ng lupa para pagtayuan ng simbahan. Tama ba? Meron kayang baptist nag-donate ng sasakyan para gamiting service. Ba may isa ka pa rin nadirimlan. Tama ba? Thy word is in the lamp unto my feet. Kayo ba'y nasa liwanag? Kayo ba'y naliliwanagan? Oo, hindi na maka-amen. Parang pinagdirimla na ang amen. Kayo ba'y naliwanagan? Oo, kumusta ang giving mo? Tama ba? Bigo sa inyo, magbukatkat kayo. Magbukit-kit. Ano matawag na? Bukatkat o bukit-kit? Magbukit-kit kayo ng mga relihiyon. Lalo ang Catholic Church, centralize ang kanilang abuloy. Pinakamayamang simbahan, Katoliko. Lahat ng giving sa bawat simbahan, Pilipinas, iba't ibang bansa, ang dala niyan sa Vatican.
Alam niyo ba, ang pera doon, ay mga barya, pinapala. Alam niyo ba, ang upuan doon sa Vatican, ginto. Bakit? Kumakulto-kulto natin sila. Kumasabi-sabi natin dilim-dilim ng kanilang buhay. Pero pagdating sa kanilang paniwala, mauubusan yun. Tama? Tama ba? Tama ba? Ang kanilang tagapagturo, dadalhin ka sa dilim, dadalhin ka sa impyerno. Pero yung tagapagturo ng mga baptist, naunawaan mo kung sino yung tama. Kumusta yung pag-ibig sa mga nagtuturo ng baptist? Tama ba? Tama ba? Ha? Biyaya na kayo'y naakay sa tama. Walang katumbas yun. Alain mo, hindi ka na ngayon Katoliko. Hindi ka Iglesia ni Cristo. Hindi ka saksi ni Jehovah. Hindi ka Sabadista. Tama ba? Kaso lang baptist ka, wala yatang alam. Dapat may alam ka. Thy word is a lamp unto my feet. Tama ba? Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig. Yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Sino ba yung salita ng buhay? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sabi ng 1:1, yung pasimula pa, yung aming narinig. Ibig sabihin si Kristo narinig namin. Yung nakita ng aming mga mata, si Kristo yun. Yung aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Verse 2. At ang buhay na hayag, at aming nakita, at pinatutuhanan, as sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama, at sa atin ay nahayag, kasama ng Ama. Kaya hindi tama ang pagkaintindi mo sa Ama kung inihihiwalay mo ang anak. Magkasama sila, bit mo paghihiwalayin mo. Tama ba? Pagdating ng verse 3, verse 2 lang yata yan. Chapter 2, verse 22 ng 1 John. Tingnan niyo po. And 23. Sino ang sinungaling? Hindi ako. Kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo. Ito ang Antikristo, sa makatwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Hey, are you with me? Ang Antikristo yung tumatanggi sa Ama at sa Anak. Bakit magkasama yan? Oy! Thy word is a lamp unto my feet. It illumines us, the supreme light. Tama ba? Kasi, ang Bible bilang ilaw ay tulay sa source of light. Verse 23. Verse 23. Ang sinumang tumatanggi sa anak ay hindi sumasa kanyang ama. Tama? Yung tumatanggi kung sino ang anak, ano ba ang anak? Kasama ng ama. Kasama ng ama, hoy. Magpakagaling ka sa Bible. Tama ba? Hindi sumasa kanyang ama. Ang nagpapahayag sa anak ay sumasa kanyang ama. Then, isa pa, 1 John chapter 4 verses 1 hanggang 3. Ano sabi ng Bible? Mga minamahal, huwag kayo magpaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw ng mga bulaang propeta sa sanglibutan. Verse 2, dito'y nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo naparitong nasa kalaman ay sa Diyos, naparitong nagkatawang tao, ibig sabihin. Verse 3, at ang bawat espiritu hindi pinapahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. At ito ang sa Antikristo na inyong narinig na darating at ngayoy nasang libutan na ang dami nila. Yan ang nagagawa ng Bible na ay kilala natin kung sino yung tunay. Verse 15, verse 4, chapter 4. Ano sa 15? Ang sino mang nagpapahayag
na si Jesus ay anak ng Diyos. Ang Diyos ay nananahan sa Kanya. At siya'y sa Diyos. Amen? Amen. Nako, akalungkot. Baka pag nakakausap ka ng Iglesia ni Cristo, ang saksi no, ubang malalim-lalim eh. Nasaan na ang ilaw mo? Tama ba? Opo. Kailangan po natin na ang ilaw nagdadala sa pinakamataas sa ilaw. Hindi yung nagpapantok ng iyong mata ang ilaw. Kala mo dami mong alam. Tama ba? Ang ilaw nagpapaliwanag, hindi nagpapatulog. Number 2, not only the lamp illumines us concerning our supreme light. Number 2, the lamp illumines us concerning ourselves. Alam niyo ba mga kapatid, ang tama at matinong pagkakilala sa sarili, basahin mo ang Bible. Tama? Kaya ang tao yabang na yabang, hindi kasi nagbabasa ng Bible. Basahin mo ang Bible. Thy word is a lamp unto my feet. Tingnan niyo, sabi. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Alam mo kapatid, bago mo makita kung paano maglakad ang paa ng iba, pagtangan mo ang Bible, iyo mo ng paa. Kung paano ka maglakad, ang makikita mo. Tama ba? Thy word is a lamp unto my feet. Hawak mo ang lampara. Alangan naman nakita mo na agad yung malayong paa. Alangan naman nakita mo yung ibang paa. Paa mo muna ang makikita mo. Tama ba? Alam mo, pag ikinagbabasa ng Biblia, buhay mo, makikilala mo kung sino ka. Tama ang pagkakilala mo sa iba kung tama muna ang pagkakilala mo sa iyong sarili. At tama ang pagkakilala mo sa iyong sarili kapag guided ka, kapag ikaw ay naliliwanggan ng salita ng Diyos. Thy word is a lamp unto my feet. Not only illumines us concerning our supreme light, but also illumines us concerning ourselves. Atin munang paa ang ating makita. Dapat bago ang paa ng iba. Ipinapakita ng Biblia ang mga pagkakamali natin. Ipinapakilala ng Biblia kung sino talaga tayo. Tama? Na wala tayong maipagmamalaki sa buhay na ito, kundi habag at biyaya lamang ng Diyos. Kaya ang taong walang Biblia, mayabang yan. May Biblia na ngayon hayabang, pwede lalo yung walang Biblia. Tama ba? Tingnan po ang 1 Corinthians 14 verse 24 and 25. Ito po yung explanation sa pagtutuwid ng pag-abuso sa speaking in tongues. Pag sinabing speaking tongues, ikaw ay gifted. Ikaw ay mahusay sa wika. Fluent ka sa iba't ibang wika. Na minsan inaabuso yan na mayroong nagpipreach ng ibang wika na hindi naman nauunawaan ng tao. Kaya nga sabi, kayo ay magsipanghula doon sa nauunawaan. Ngayon, ito ang conclusion, ang talata na pagtutuwid, sabi ng 1 Corinthians 14, 24, and 25, please listen. Are you with me? Datapwat kung ang lahat ay nagsisipanghula at may pumasok na isang hindi sumasampalataya. Halimbawa, dito, nag-preach ako, nag-preach si Eric, nag-preach si Henry. Ay natuto kami sa Greek. Atropos, song to. Natuto si Henry sa Inchik. Siyong tong chingawo, hingiya. Ayare, buto. Hapon, puro buto. Ikaw naman hindi nag-aral, Pilipino ang puro. Ano maintindihan nila?
Ay, mapa-English nga lang ng konti din, ilupay-pay ng iba eh. Ano kaya yun? Nakakain kaya yung sinabi ng pastor? Para ako noon, ako'y blessed na, nagpipris pastor ng Diyos. Nalaho ka ng English. Ano kaya yun? Tigil yung aking pagsusulat pag English na. Ngayon, ano sabi? Datapwat kung ang lahat ay nagsispanghula o nangangaral at may pumasok ng hindi sumasampalataya o hindi marunong, may hikayat kaya silang, may hikayat, ano yan? May hikayat siya ng lahat. Ano yan? Hindi marunong. May hikayat siya ng lahat, masisiyasat. Ano ba yan? O hindi marunong, may hikayat siya ng lahat, masisiyasat siya ng lahat. Bakit? Pagka ang ginamit ay yung naiintindihan. Datapwat kung ilan ay magsipanghula at may pumasok na isang hindi sumasampalataya. Pero ikaw'y nangangaral ng naiintindihan. Verse 25, yun ang context po na yan. Ang mga lihim ng kanyang puso'y nahahayag. Kita mo ha? Kapag pinirich mo ang Bible, na naiintindihan ng audience, sabi, ang lihim ng kanyang puso'y nahahayag. Kaya nga kay bago na atin pa eh, ako sinusumbong mo diyan. Bigla alam niya ng aking buhay. Kasi ang Bible, liwanag ito. Sinisiwalat niya kung sino ka. Tama ba? Ay ngayon, pa-English ka pa. Pa-Greek ka pa. Pa-Hebrew ka pa. Hindi nakatulong sa nakikinig. Tagalog na nga hindi pa makatulong. Tama ba? Eh di lalo kung tayo ay poor din. Kaya sa Manila, ayaw. Poor Englishan. Nang kami nasa Bible School, meron dong Amerikano. Gusto namin matuto, hindi kami English din ng English. Pastor Rout. Mamaya dumating si Dan Pierre. Amerikano rin. Abay, nag-usap ang dalaway, Tagalogan eh. Tagalog na Tagalog ko mag-usap. Pambira. Samantala kami English na English, magkaintindihan. Tapos sila, Tagalogan. Naku-communicate sila ng isa't isa sa Tagalog. Ano ba ang dahilan kung bakit ang Bible ay pinapangara sa dapat naiintindihan? Kasi ang Bible ay nagpapakilala, nagliliwanag ng ating sarili kung sino tayo. Kaya kung hirap na hirap sa English, magtagalog ka na lang. Amen? Baka naman pasikat ka lang na King James ang iyong Bible, gold-edged, malambot, leather. Eh, ang tanong, naiintindihan mo? Tama ba? Ay kung ang layunin ng salita ng Diyos ba, kilala mo ang iyong sarili, wala kami pagmamalaki, ay ba't ikay nayabang hawak mo yung King James, di mo naman naiintindihan? Ang purpose ng Word of God, para tagpasin ang yabang mo. Para tagpasin yung kataasan mo. Kasinungalingan mo, para isiwalat kung sino tayo kasi yan ang dulot ng ilaw. Para ilantad kung sino tayo. Hindi lang nito inilalantad kung sino ang Diyos. Inilalantad din ito ang ating sarili. Kaya the more you read, the more you know from the scriptures, lalo mo nakikita only by God's grace. Tama ba? Tama ba? Po. James chapter 1 verse 22 hanggang 25. Kaya mga kaibigan, mga minamahal, please have your own Bible at magbasa ka lagi. With humility, hindi yung parang ang alam mo na. Alam mo kapag ikinagbabasa at ang feeling mo ang alam mo na, hindi ka kakausapin ng Diyos. Laging dapat paghaharap ka sa presensya ng Word of God, come yourself empty. Come yourself to the presence of God empty. Are you with me? Ang yan nasabi, datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Hindi lang pala ito tagapakinig lang, kundi tagatupad
Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Kita mo yan. Kaya ba, bago pumunta dito ng alamin, bigayan. Lagay na inanalamin pa yan. Di ba? Kapag umarap ka sa salamin, anong mangyayari? Ano makikita mo? Multo? Aswang? O makikita mo yung sarili mo? Kaya magbasa ka ng Bible. Makikilala mo ang sarili mo. Tama ba? Yan ang nagagawa ng Bible. Amen. Not only thy word is a lamp unto my feet, but thy word is a mirror into my face. Mirror of my face. Kaya hindi puro Facebook, face the book. Amen. Yan po sabi. Ay katulad siya ng isang taong tinitingnan ng kanyang talagang mukha sa salamin. Yung talagang iba pa naman, dami talagang bago makaalis sa salamin. Kamukha na niya sa salamin. Talaga nando na ang kanyang, ang kanyang mukha, nakapinta na bago makaalis sa salamin. Tapos pagtalikot, mamaya balik uli. Doon pa nagpapapicture para hindi talaga malimutan. Talaga na. Kaya na, mamaya makikita mo na sa Facebook na. Sa sutil. Tama ba? Para hindi nakikinig ng preaching lagi na dinisplay ang sarili. Hindi naman maganda. Tama? Yung artista nga, dalang na dalang din yan. Tapos ikaw naman, umarte lang. Di ba? Pasensya na kasi pastor niya, siya unahin Paano sa unahin? Basahin mo ang Bible, magiging old-fashioned ka. Alam mo, ang Bible, basahin mo, magiging old-fashioned ka. Kasi hindi ka kasama ng trends of this world. Huwag kang maikiuso sa mundo. Be an old-fashioned believers. Tama ba? Kaya pati kanta natin, kahit parang pangpatay ang tunog, be an old-fashioned. Maging pagdating sa kanta. Ay, yung iba'y, nako, ganyan mga kanta natin para naman sa patay. Baka naman ikaw ang patay. Sa akin, basta yan ay papuri sa Diyos, wag lang mabadrams. Ako yung nabe-bless di yan. Kaya nga, spiritual songs. Na may, ano sabi doon sa Efeso? Na may mensahe sa inyong mga puso. Ay, ang ganda nga ng tono. Kiluko, patay ka na. Basumpa ka pa, tararang, yun. Tapos ikay palakpak di yan, Kristiyano. Lalo pagka-hatching ng hatching. Maging ating kanta, old-fashioned. Maging ating damit, maging ating preaching. Bakit? Yan ang Bible, hindi nagbabago ang Bible. Ang liwanag natin ay hindi lumalamlam. Yan ay nananatili ang supply. Maliwanag yan. Tama ba? Kaya yung mga babae, huwag kayong masasaktan sa akin. Are you with me? Para lalaki nag-amen sa akin na. Hindi tayo nababago dapat. Ay maging katawa-tawa na tayo. Kaya naman nililibak ang anak ng Diyos. Alam mo, tumayo ka sa Diyos. Ang dahil maglilibak. Ang nakakalungkot dyan, hindi lang unbeliever ang lilibak sa'yo. Pati mga believer na sanay na yatang sumagay sa agos ng mundong ito. Masyado ka namang stricto. Masyado ka namang extreme. Yun. Pagka Diyos, extreme talaga yan. Pag babae, nakapalda. Tama. Pag lalaki, nakadress. Tama ba? Pero hindi mo tayo extreme. Extreme, di ka ina-allow naman natin sa atin yung jogging pants. Tama ba?
Sa akin, hindi na ano doon. Wag lang yung maong na hapit pa. Ang masama nito, maong naikli. Huwag tayong makiuso sa mundo, mga minamahal. Makikita mo, Baptist ako Facebook, ang suot, short. Short na maiksi. Ano? Tama. Ilaw. Oy, naliwanagan eh. Kita na eh. Naliwanagan. Alam mo, isa sa aming hindi pagkaintindihan minsan ng aming misis, old fashion ako. Mami, yung mouth daw mong pamigay mo na. Ayaw kang makikita pag naglalakad ka, kita ang alak-alakan mo. Lalamunan, pwede pa. Pwede kayo matisod sa akin, so what? I'm preaching the word of God. Tama ba? Tama ba? Masasaktan kayo? Huwag kayong magsaktan sa akin, hindi naman yan akin eh. Salita ng Diyos yan. Sapagkat, tinan niyo, verse 24, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagtakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Ang puntos lang natin mga minamas, binasa natin, thy word is a lamp unto my feet. Isa sa inililiwanagan nito ay hindi lang pagkakilala sa Diyos, pagkaliwanag sa Diyos, kundi yung pagkaliwanag sa ating sarili. Every time you read the Bible, it will reveal who you are, who really you are. Naku, ako palamura. Makakabasa ka dyan eh. Masama ang magmura. Tumawad, walang problema. Para mura ang bili. Pero magmura, masama yan. Tama ba? Yung magtanim ng sama ng loob, masama yan. Yung mga lunya, masama yan. Ang dami mo. Ngayon, pag nagawa mo yon, naisip mo yon, di ka nakikilala kung ganong karumi ang iyong buhay. Para ba ang salmin, nung manalmin ka, huwag ka na magtakang ganyan ng iyong, ganun na nga ako. Ang buhay ko pa hindi ayos. Amen. Kaya malamang-lamang ng tao'y malinis ang buhay kapag lagi nagbabasa ng Biblia. Bakit? Ay, makikita mong madumi ka, ay alangan na may ko eh. Hindi mo lang maghilamos. Ay, isang pala na, muta mo sa mata. Alak pala na nga, muta. So what? Malaki problema mo. Tama ba? Ewan ko kung ano nangyayari din sa amin. May pastor akong kilala. Ngaling-aling ko ng saway kasi nalabas kayong puting laway din na nadami. Ano ba yan? Hakot-hakot. Hindi ko masaway eh. Pero ako pwede niyo sawayin. Patatamaan kita. Minsan ganun yan eh. Actually mga kapatid, yung pagpuna, concern yan eh. Tama ba? Actually mga kapatid, minsan nakikita lang natin ay puro harap, pero yung likod hindi eh. Ang nakakakita ng iyong likod ay iba. Parang paggugupit. Mahirap maggupit sa likod. Sabi ng taga-saro-saro, kung napuputol ko lang ang aking liig, ako na ang gugupit ng aking buhok. Sabi ngayon, nasaan ang mata mo? Oo nga, parang makapagupit ng walang mata. Ay dahil sa ulo. Oo nga naman. Kaya papalad ka na lang, kung may sa likod na hindi mo nakikita, may napo na. Tama ba? Number 3. The lamp illumines us concerning our supreme light. The lamp illumines us concerning ourselves. The lamp illumines us concerning our serious life's trouble. Mga kapatid, ang buhay sa lupa ay hindi biro. Are you with me? Thy word is a lamp unto my feet. Marami hong nasira ng buhay dahil hindi natanglawan ng ilaw. Imagine ang jeep na walang ilaw. Sino kaya dito ang malakas ang loob talagang wala namang ilaw ay nagdadrive paggabi?
Hindi biro ang kalsada na basta ka lang magdadrive na walang ilaw. Tama ba? Ay kahit na may kasalubong na may ilaw, ay hindi naman nag-i-stay yun eh. Lalampas yun at ikaw lalampas din. Hindi mo kita ang kanal, hindi mo kita yung ano. Minsan nga may ilaw na, nabubuko ka pa. Tama, lalo sa Marcelina. Talagang kami isang araw pumunta kami ni Brother Henry. Sabi ni Brother Henry, Pastor, pwede tayo magpalayo na uli. Alam ko na yun. Sige, doon tayo sa palayo. Ay, dini sa may ginagawa diyan. Ang lalim. Nilagyan ng mga bato-bato. O alam mo, wala kang ilaw, basta ka lang takbo ng takbo. Patay ka. Ganito mga batid, ang buhay ay hindi laro. Kaya marami napapariwara eh. Hindi ho biro ang buhay para hindi katanglawan ng Diyos. Thy word is a lamp unto my feet. Bakit? Kaya sabi ng sumulat na yan, ang halaga ng iyong salita sa aking landasin ng buhay. Bakit? Kung wala ang iyong salita, tsak ako'y napahamak. Are you with me? Kung hindi ka paligtas, ang halaga ng salita ng Diyos, pa-impyerno ka pag hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos. At kahit ligtas ka na, young people, listen, pag hindi ka nakinig, luluha ka isang araw. Ngayong makinig ka na. Dahil hindi biro ang buhay. Naintindihan niyo ba yan? Di biro ang buhay paglalakbay dito sa mundo. Kailangan natin ng tanglaw. Saway o direksyon ng Diyos sa magitan ng kanyang mga salita. Maraming napariwarang single ladies. Do you believe that? Marami ding napariwarang single boys and ladies. Kasi, maintindihan kung ano baga. Kahit nga may asawa na, napapariwara pa. Lumayo ka sa salita ng Diyos, hindi biro ang buhay. Ay sabi ni Ruel, hindi ko nalilimutan, gumaling ka na. Sa buhay may asawa, hindi maaaring walang problema eh. Pero kung hindi ka tanglaw ng salita ng Diyos, wawasakin ka niyan. Tama ba? Maraming pamilya ang winasak ni Satanas dahil hindi guided of God's light. Hindi ho biro, seryoso ang buhay. Hindi pwede tayo maglaro-laro dito. Tama? Satan is like a roaring lion, seeking whom he may devour. Sige, huwag kang seryoso, seryoso ang kaaway mo. Para pag ipap-ake sa ring, naglalaro-laro ka lang. Ang kalaban mo seryoso, ikinaglalaro lang. Patay ka na. Tama ba? Kaya huwag mong bibitawan ang lampara ng iyong buhay. Dahil ang paglalakbay sa buhay na ito, hindi biro. Seryosohan ito. Maging ang pag-aasawa, seryosohan yan. Hindi pagka gusto mo lang, mahal mo siya. Darating ang panahon na wala yun. Seryoso yan. Pagpapalaki ng anak, hindi biro yan. Seryoso yan. Tapos lalayo ka sa salita ng Diyos, ito nga yung guide. Thy word is a lamp unto my feet, and the light unto my path. Hindi lang ang gagabayan ay paa mo, maging yung landas na tinatahak ng paa mo. Maraming tao ang tinatahak ng masabing anak ng Diyos. Kumusta ang tinatahak ng buhay mo? Pang Diyos pa rin ba tahakin ang buhay mo? Kapag hindi ka nag-ingat, mga batid, baka mabago ka. Tama ba? Naintindihan niyo ba yun? Kumaga sa isang jeep na walang ilaw, baka bangin ang iyong mapuntahan. Kaya ang hirap ng buhay na walang Bible. Walang light ang iyong path. Ang sarap maglakbay ng maliwanag. Di ka? Sikapin mong pumunta ng gubat,
Baka inastang mo pala ako itutuloy pa. Walang ilaw. Baka paghawak mo, akala may baging, pala'y ahas na. Sawa na pala. Kakapa-kapa, yung pa, matigas pa pala eh. Yung palay, bangin na. Bakit? Walang ilaw eh. Hindi biro maglakad sa gubat na walang ilaw. Ito'y gubat ng kasalanan na itong mundong ito. Gubat ng maraming tukso. Maraming pain ni Satanas. Sulong, mabuhay kang walang Biblia. Are you with me? The lamp illumines us concerning our serious life's travel. Ang ating buhay dito ay seryoso, hindi ito laruan. Hindi ito biro. Kaya bawat pasya na gagawin mo, dapat guided ng Bible. In all thy ways, acknowledge Him, maging ang pag-aabroad. Hindi masamang humingi ng payo. Ito bang aking pupuntahan, kuya? Ay talagang lalo na pagka maraming hinihingi sa iyo. Tama ba? Are you with me? Ay salary deduction. Andito ka pa eh. Ang maganda pupunta mo, andito ka pa, nasahod ka na. Pag hindi pa naman ako tumuloy dyan. Minsan, magandang humingi ng payo dyan. Hihingi rin kayo ng payo dyan. Ay maraming karanasan diyan nag-apply naipagbilhan ang kalabaw, naipagbilhan lahat. May ganong isang lumipad din, umagising ng gabi. Dito pala sa abroad may kalabaw din. May lubluban din. Yung pala na may dinalala sa Mindanao. Hindi natin masabi. Kaya hingi din ng payo. Higit sa lahat sa Diyos. Sa pag-aasawa kayo, hindi. Lalo kung unbeliever, huwag nang ituloy. Pastor, ililigtas ko pa. Savior ka na. Dapat ipako ka sa krus. Dapat tumigis ang iyong dugo. Salamat kung naliligtas, paano kung hindi? Tama ba? Naku po. Maliwanag ko ba? Sabi ng Proverbs 6:23, sapagkat ang utos ay tanglaw. Ang utos ay tanglaw. At ang kautusan ay liwanag. At ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Mga kapatid, ang iba, ang ganda pastor ng mensahe. Pabor na pabor sa akin. Paano pag-rebuke? Pastor, sa lahat ng mensahe mo, ako hindi na-bless. Pinatamaan mo ako. Ang sabi, ang Bible ay pabor din na ikimasaway. Tama ba? Ang sabi, at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Hindi ka lalakas sa mapanganib na landasin ng buhay kung nasasaway ka ng salita ng Diyos. Na itutumpak ka ng salita ng Diyos. Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Are you with me? Kasarap ka ng iyong kasintahan ay boyfriend. Kasintahan ay boyfriend. Ay Kristiyano, okay, tama si Brother Michael at Sister Jane, lagay na loob doon. Si Sir Jay at saka si Ma'am, nawala. Nawala yun. Si Dennis, Di ka? Kasarap ka ng gayon. Pastor, wala naman ako may pagpaalam sa iyo. Gumawa ka ng pampapaalam. Kahit aso hilahin mo sa akin. Amen? Ano sabi ng Proverbs 1:30? Ayaw sila ng aking payo, kanilang hinamak ang buo kong pagsaway. Kaya sila ay magsisikay ng bunga ng kanilang sariling lakad. Alam mo kung ako ang utawa nito, ilalagay ko simple pangungusap ng Batanggenyo. Ang talatang ito, anong garne? Nakita mo. Napala mo. Nadali mo. Di ka? Basahin nyo. Kaya sila ay magsisikay ng bunga ng kanilang sariling lakad. Ang tigas-tigas ng ulo mo, di yan, magsawa ka ngayon. Kaya thy word is a lamp unto my feet, huwag kang lumakad na walang ilaw. Minsan nakakalungkot siya na walang ilaw, siya pa ang kalami kung sino. Naiintindihan niyo ba yan? Minsan kagaganda pa naman. Kala may mauubusan. Huwag kayong matakot.
Pumunta kayo kay Pastor Benabante. Pumunta ako doon. Nasa lubong sa iyo, mga babae. Na masaya. Kahit walang asawa. Ang may ako pumunta doon, Pastor, ikaw may asawa na yan, oh. Wala pang asawa yan. Tinignan ko, meron na. Tagal na. Ano? Yung palang mga nasa lubong sa akin, mga cum laude, mga summa cum laude, mayayaman na membro, nasabi, kung ako lang ay mag-aasawa at ako pa rin na magpapakait, ako rin na magkaintindi, garnin na lang ako. Naglilingkod sa Diyos. Masaya. Isip-isip ko naman, baka naman. Talagang walang makagusto sa iyo. Okay? Nanindigan ng gayaan. Pero sa totoo na. Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Are you with me? Ayaw ng payo. Minsan nakakalungkot yung mga ganyan. Sila pa yung, para bagang tayo pa hindi magkaintindihan kung paano iimik. Kung paano dadaanin. Parang pagong. Dahan-dahan. Bakit? Natago ang ulo. Para yung paros. Alam niyo ba yung paros? Hindi niyo alam yung paros. Lukan. Alam niyo yung lukan? Hindi rin. Ano maganda doon? Paros. Lukan. Shell. Shell. Ano ba kayo? Amerikano ba kayo? Hindi niyo alam ang paros pero shell alam niyo. Alam niyo yan, pag nilalagyan ng asin, nasuka yun, nabuka. Pero pag walang asin, at gusto mong hawakan, dahan-dahan, biglayin mo gano'n. Bibiglayin pala, para makuha mo yung, nakaultaw yung sungot. Pero pag hindi ka maingat, ang bilis magtago. Ganyan kayo mga may mga Kristiyanong may tinatagong kasalanan. Ikaw pa mag-iingat eh. Hindi ka? Ano kaya sasabihin ko din eh? Pag kinumusta ko, alam mo namang hindi ako nasimba ko, kumustahin mo pa ako. Pag hindi ka naman umimik, napakasublado ng pastor niya, hindi mo lang ako inimikan. Kahanap ka ng mga taong walang tanglaw ng salita ng Diyos. Tama ba? Hindi mo maintindihan kung saan dadaanin. Sa totoo na. Kapag wala kang tanglaw ng salita ng Diyos, madumi ang buhay mo, negative thinker ka na. At ang hirap mo nang sabihan. Wala nang magandang paliwanag sa'yo. Tama ba? Pero sabi, verse 32, sapagkat papatayin sila, kita nyo ha? Kapag hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos, papatayin sila ng pagtalikod ng musmos at ang pagkawalang balisa ng mga mangmang ay sisira sa kanila. Ngunit ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay at tatahimik na walang takot sa kasamaan. COVID. Talaga namang may COVID. Merong light, merong severe. Pero may Diyos. At minsan, may ina-allow din naman ng Diyos na mangyari yan sa iyo. Kasi walang alabok, walang single. Sabi nga ni R.C. Sproul, kapag mayroong isang maliit na alabok na hindi kontrol ng Diyos, ang Diyos ay hindi Diyos. Even a small dust na hindi kontrol ng Diyos, ang Diyos ay hindi Diyos. Yun ang sabi niya. At maganda yun. Kaya ka nga nadali yan, may mensaheng pinaabot ng Diyos sa iyo. Inallowed niya eh. Pero kahit anong ingat mo, kung talagang siya nagpahintulot, pero hindi naman natin sinasabi, huwag kang mag-ingat. Diyos pa rin ang nag-iingat. Ang ingatan mo, yung wala kang lampara. Ang ingatan mo sa buhay, yung kinabubuhay na walang salita ng Diyos. Tama ba? Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Ang katakutan mo, yung wala kang salita ng Diyos. Kaya nga paso, nanonood na lang ako para lagi may salita ng Diyos. Ayos din naman, pero baka naman wala ng COVID, diyan ka pa rin. Number 4. The lamp illumines us concerning our standard for success. The lamp illumines us concerning our standard for success. Thy word is a lamp unto my feet and the light
and a light unto my path. Mga kapatid, ang tunay na tagumpay, ikaw ay guided, directed, nabubuhay sa patnubay na nilalagay na landasin ng salita ng Diyos. Labas sa daan ng Diyos, kapahamakan. Labas sa landasing inilalatag sa atin ng Diyos ay pagkaligaw. Kaya tanganan mo, lampara. Tama ba? And lean not unto thine own understanding. Tumiwala ka sa Panginoon at ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Mga kapatid, ang Diyos sa kanyang salita ang nagbibigay ng tagumpay. Gusto niyo ba kayo magtagumpay sa inyong buhay? Sumunod ka sa kanyang salita. Pag sinabi ng Diyos, mag-tithes, mag-tithes. Huwag kang matakot. Kami po ay nananalangin magkaroon ng house and lot. Salamat sa inyong bigay. May second wave pa raw yun. Pero sabi ko, kahit tayo nangangailangan, bibigay ko pa rin ang 20% kung anong dumating mula sa inyo. Kung ano yung natanggap ko din ng Sunday, 20% ay babalik dyan. Pero ako ay nananalangin na magkabahay. Kasi mas magandang sumunod sa Diyos kaysa magkaroon ng bahay. Ang magandang bahay mo ay ang pagsunod sa Diyos. Dapat ang tirahan mo ay ang pagsunod sa Diyos. Tama ba? Opo. Magandang tayo nagtitiwala sa Diyos. Kasi siya ang magbibigay ng tagumpay. In fact, ang Diyos ang ating reward. I am thy exceeding great reward. Kaya yung sumunod sa Diyos, tagumpay ka na. Kaya thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Follow God's leading. And blessings shall follow you. Tama ba? Our understanding or diskarte is not the standard for a good success. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy ways prosperous, and then thou shalt have good success. Hindi ho kagibaan, hindi ho kabiguan ang tanglawan ng ilaw ng Panginoon. Amen? Hindi ho kagibaan yan. Hindi ho kabiguan. Pag sinabi mo ikay nabigo dahil sa pagsunod mo sa salita ng Diyos, mag-atiesta ka na. Pero paano pag nagtagumpay ka? Are you with me? Good success. Not all success are good. But following after God's words, consider as good success. Ang standard kasi ng success, thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Amen? Hindi yung laging yung mapera ka lagi, etc. Hindi. All these things yan. Pero yung pagsunod sa Diyos ang secures. Then finally, number 5, the lamp illumines us concerning our sight to the lamp. Kanya, marami din naman nagbabasa ng Bible. Ba't hindi naliliwanagan? Are you with me? Kapag ikaw ay naglalakad sa iyong buhay, hindi mo makita ang tao, hindi mo makita ang iyong paa, hindi mo makita ang landas, ang tawag do'y bulag. The lamp illumines us concerning our sight to the lamp. Ibig sabihin, kapag naliliwanggan ka ng Bible, nakakakita ka.
Tama ba? Kaya biyaya yung natatanglawan ka, nakikita mo yung landasin ng Diyos, ibig sabihin, nakakakita ka nga. Kasi maraming taong nagbabasa din naman, nakikinig din ng Bible, pero bakit hindi makapamuhay sa kalooban ng Diyos? Baka hindi niya kita. Tignan niyo po ang sabi ng Psalms 36 verse 9. Psalms 36:9. Sapagkat nasa iyo ang bukal ng buhay, sa iyong liwanag, makakakita kami ng liwanag. Sa iyong liwanag, makakakita kami ng liwanag. Ibig sabihin, dalawang liwanag ang tinutukoy. Liwanag ng Biblia at liwanag ng pagkakita sa Biblia. Diyos yun. Hanggat wala kang Diyos, walang saysay na tunay ang liwanag ng Biblia. Bakit? Kahit itong kisaming ito, pumikit ka lang. Straight, pumikit ka. Pikit ka lang, hindi ka bulag. Walang silbi yan. Magbukas ka ng Bible, di makikita. Kahit pa anong tanga ng Bible mo, kung bulag ka pa sa Diyos. Are you with me? In thy light shall we see light. Ibig sabihin, yung nakikita, yung natuturuan ka ng tithes, natuturuan ka magmahal, natuturuan ka mag-akin ng kalwa, natuturuan ka magbigay, etc. Nakakakita ka. Ngayon kung ikaw hindi natuturuan, kahit hawak mong Bible, napapakinggan mo, thy word is a light unto my feet. Pero sabi ng 9, sa iyong liwanag, makakakita kami ng liwanag. Unless God enlighten us, the lamp of God, walang tunay na effect sa atin. Kaya hanggat hindi ka ligtas, boring sa iyo ang Bible. Mas may yung lamp unto my feet. Kikita ka dyan. May pera ka dyan. Walang dating yan. Bulag ka eh. Tama ba? Kaya ang Biblia sa mga anak ng Diyos yan. Ay sinabi, ang tao hindi nabubuhay sa magitan ng tinapay lamang, kundi sa magitan ng salita ng Diyos. Hindi totoo yan hanggat niligtas. Kasi wala ka namang appetite sa Bible. Hindi ka naman nakakaramdam ng pangailangan sa Bible. Bakit? Patay ka eh. Di ba? Ang sabi ng Efeso na binuhay niya tayo ng kayo mga patay pa. Dahil sa inyong mga pagsalangsang pakasalanan, ayon sa inyong pamumuhay, ayon sa takbo ng pamumuhay ng mundong ito. At tayo nun nasa ilalim ng impluensya ni Satanas. Ang tao hanggat diligtas, patay sa kasalanan, nasa ilalim ng impluensya ni Satanas. Kaya hindi yan guided ng Word of God. Walang problema sa Word of God, light yan. Ang problema ay madilim ka. Tama, manalmin yung bulag. Ano silbi ng salmin sa bulag? Tama ba? Banggatok pala lalaki. Wala silbi ang salmin sa bulag. Lalo naman walang silbi ang salmin sa patay. Ay, lagyan mo na yung Ray-Ban. Igayin mo ang kamay. Habang naka-Ray-Ban na patay, walang dating sa kanya yung kahit pa sabihin mo, gwapo, bakit patay eh? Walang, alam mo, ang Bible may silbi. Pero bakit hindi na ikinabang sa ang tao? Patay eh. In thy light shall we see light. Unless ang Diyos talagang buhayin ka spiritually, hindi mo tatahakin ang direksyon na binibigay ng Bible. Are you with me? Amen. Kaya binakakita na, 2 Corinthians 4 verse 4, na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang pag-iisip ng hindi sumasampalataya upang huwag sumilang sa kanila ang kalwalhatian ng Ebanghelyo ni Kristo. Kaya mga minamahal, biyaya yung ikaw ay nagsasalita, thy word is a lamp unto my feet. Ibig sabihin, na-appreciate mo na ang salita ng Diyos. Nakikita mo na ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, meron ka ng kakayahang maaninagan, makita ang tama, ang salita ng Diyos. Na hindi yan totoo
sa maraming tao. Tayo manalangin.